Good morning, class. Okay. Magsitayong lahat para sa ating sasagawang panalangin na pangunahan ni Mary Grace. Amen. Bago tayo formal dumako sa ating tatalakay ngayong araw, ngayon naman ay pakipulot ang mga nakikita ninyong nakalat sa inyong mga paligid. Mari na kayo mo po. Okay. Ngayon naman. Good morning, class. Sino nakakaalala kung ano ang ating tinalakay at kung ano ang tinalakay natin ng nakarang araw? Yes. Tama. Ang tinalakay natin nung nakarang araw ay ang dinastiya ng Xia. Ano nga ulit ang dinastiyang Xia? Tama. Ang dinastiyang Xia ay tumutukoy na nagbigay daan sa mga pag-unlad na agrikultura at pagbuo ng mga unang lungsod sa unang lungsod, class. Naintindihan niyo ba, class? Okay. Ngayon naman, class, batid kung nakinig kayo sa ating tinalakay ng nakarang araw, ngayon naman ay dumako na tayo sa ating tatalakay ngayong araw. Ngayon naman, ang tatalakay nating araw ay dinastiyang Qin, dinastiyang Han, at dinastiyang Tang. Ngayon naman, dumako muna tayo sa dinastiyang Qin. Ang dinastiyang Qin ay tinutukoy na isang imperyo sa kasaysayan ng China. Ang dinastiyang Qin naman ay ito ay isang estado ng Qin na nagtagpuan sa iba't ibang estado ng digmaan. Estado ng digmaan at nagtatag ng isang sentralistadong pamahalaan ng Qin. Ngayon naman, ang dinastiyang Qin naman ay isang emperador na may ganap na makapangyarihan at nagpatupad ng mga reforma. Nandiyan ang mga politika, ekonomiya at militar upang mapalakas ang imperyo. Kabilang dito ang mga pag-standardize ng mga batas, pananalapi at mga sukat ng mga Qin. Ang Qin ay nagtayo din ng isang malaking pader. Ang pader na tinatawag dito ang Great Wall of China upang protektahan nila ang dinastiya nito. Naintindihan ba, class? Okay, magaling. Ngayon naman, class, ay dumako naman tayo sa pangalawang dinastiya. Ito ay ang dinastiyang Han. Dinastiyang Han ay 206 BCE sa 220 CE ay ang ikalawang dinastiya na nagkakaisa sa isang imperyo sa kasaysayan ng China. At kilala din bilang isang gintong panahon ng kulturang Chino. Ang Han din ay isang natagumpay na napanatili
ang mga pagkakaisa ng China. Matapos ang mga maikling panahon ng kauguluhan sa ilalim ng Qin. Ang dinastiyang Han naman, class, ito ay nagpatupad ng Confucianism bilang opisyal ng mga filosofiya. Ang Han nagpatupad ng mga patakaran na nagpabuti sa agrikultura, kalakalan, at industriya. At ang dinastiyang Han naman, class, ay nagkaroon ng isang gintong panahon sa sining at literatura na nagbunga ng mga mahalagang akda sa panitikan at filosofiya at kasaysayan. Naintindihan niyo ba, class, kung ano ang dinastiyang Han? May katanungan pa ba? Okay, kung wala kayong tanong, ano nga ulit ang dinastiyang Qin at dinastiyang Han? Yes? Okay, sino pa? Tama. Ngayon naman, class, ay dumako na tayo sa pangatlong dinastiya. Okay, class. Ngayon naman, dumako na tayo sa pangatlong dinastiya. Ito ay ang dinastiyang Tang. Dinastiyang Tang 618 to 907 CE ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang dinastiya sa mga kasaysayan ng China. Ito ay isang panahon na ng kaunlaran, kapayapaan at pag-unlad ng kultura at digmaan. So ang dinastiyang Tang ay isang nagtagumpay at matatag na